Ang kapeng mainit, maski sa lutuan, pwedeng maging hit. Alamin po ang mga putahe na pinasarap ng kape. Ang kape na paborito nating mga Pilipino. Muling bibida sa aming kwento. Dahil magtutour na rin tayo sa mga taniman nito. Pagawaan at maging mga coffee shop na inyong kinagigiliwan. Pero bago yan, ang inuming ito'y atin munang kilalanin. Ang taglay nitong caffeine ay tumutulong sa pagprotekta ng ating brain cells. Sagana rin ito sa antioxidant na kumukontra sa sakit sa atay. Napabibilis din ng kape ang metabolism na nakatutulong sa pagbintay ng timbang. May 4 na uri ng kape na maaaring mabili sa bansa. Ang high-quality Arabica na nakukuha sa matataas na kabundukan at kilala sa pagiging malasa at maaroma. Robusta na nabubuhay naman sa lowland areas at may mas maliliit na beans. Liberica o Barako na may matapang na lasa pero hindi mataas ang caffeine content kumpara sa iba. At Excelsa na taglay ang mala-fruity na aroma. Ang 4 na uring ito matatagpuan daw lahat sa coffee factory na ito sa Silang Cavite. Isa ito sa mga pioneer ng kape sa probinsya na nag-umpisa noong taong 1977. Sila rin ang unang coffee exporter sa buong Cavite noong taong 1983. We do financing sa mga farmers for their fertilizer needs, for their daily needs. They pay us in coffee. Walang bayad na pera. Hanggang sa ngayon ay namamayagpag ang kanilang negosyo. Mula sa sarili nilang taniman, makikita ang mga coffee plant na 3 taong gulang. Magiging fully grown daw ito pagkalipas ng 5 to 7 years. So the next step of the production process, once the coffee has been picked, is to lay it out to dry. Kailangan muna itong i-process sa coffee mill para matanggal ang balat. Para masigurong walang naliligaw na balat o sirang coffee bean, maingat itong sinusort bago i-roast. Sa machine na ito ay pinapasok ang mga hilaw na coffee bean. Kusa itong ibubuhos palabas kung ito ay roasted na. Para sa lain ng mga roasted coffee bean, dumadaan ito sa cylinder machine na naghihiwalay sa kanila depende sa laki. So what we have in here is our commercial grinding machine, where the beans are poured in through the top and then come out as grounds in the bottom. Final step ang pagsukat ng dami ng kape at ang packaging nito. Ang kada pack ay nagsisimula sa 169 hanggang 395 pesos. Depende sa klase at dami nito. Diretso na ito sa mga hotel, restaurant at coffee shop. Pero sa coffee shop na ito sa New Manila, Quezon City, hindi lang basta kape ang inyong katutuwaan dahil sa iba't ibang brewing style nila, kayo ay mapapawaw. Sa manual process ng brewing, may 6 silang ipinagmamalaking estilo. Ang mga ito, gumagamit ng 2 uri ng filter. Ang metal filter na may malalaking butas at nagre-resulta sa matapang na kape, at ang paper filter na merong fruity effect dahil mas nasasala nito ang kape. Ang pinaka-basic process ay ang French press. French press is basically yung traditional way of brewing coffee na ini-steep lang yung coffee. Then after a few minutes, you just press it and then you decant it and ready to drink na siya. Ang AeroPress naman para rin daw French press. Ang pinagkaiba lang ay gumagamit ito ng air pressure para lumabas ang brewed coffee. Ang Chemex naman ang kilalang brewing style paggagamit ng metal filter. Ang Saphon naman ay gumagamit ng cloth filter na mas pinong magsala kaysa paper filter. Parang vacuum ang proseso nito kung saan paiinitan muna ang base para umakyat ang tubig. Kapag ito'y mainit na, pwede na itong lagyan ng kape. Automatic na itong babagsak kapag pinatay ang init nito sa ilalim. Pero bukod sa manual brewing, meron din silang ginagamit na espresso machine kung saan pressure ang nag-e-extract ng kape na ginagawa nilang base sa cappuccino, latte at mocha drinks.
Pagdating naman sa coffee beans, iba't ibang klase raw ang meron sila na mula sa iba't ibang mga bansa, gaya ng Brazil, Colombia, Indonesia at syempre ang Pilipinas. Ang kanilang mga kape nagkakahalaga raw ng mula 100 pesos hanggang 160 pesos. Pero alam nyo ba mga mami na ang kape hindi lang inumin dahil perfect din daw itong pang-flavor sa mga lutuin. Gaya na lang ng dish na ating matututunan kay Chef MJ Nicasio ng Apicius Culinary Arts. Tiyak nagaganahan kayo sa dish na ituturo ko ngayon sa inyo dahil gagamitan ko siya ng special ingredients, ang kape. At tatawagin ko siyang coffee crusted beef. Mga mami, i-ready na ang beef, asin, paminta, thyme, bawang, brown sugar, olive oil, beef broth at syempre ang kape. Kailangan lang i-marinate ang tenderloin beef ng paminta, asin, herb na thyme, brown sugar, bawang at broth. Buhusan ito ng konting olive oil para kumapit ang kape. Saka pagulungin sa pinaghalong ground at instant coffee. Yung ating kape, magbibigay siya ng konting exotic taste. At the same time, mawawala yung amoy ng ating baka. Ayan, at pwede na itong iluto sa mantika hanggang maging dark ang outer layer nito o depende sa gusto nyong pagkakaluto ng karne. And it's ready for plating. Kasya na ang coffee crusted beef na ito sa 3 tao sa halagang 215 pesos. Bagay siya sa kape. Nawala yung banlasa ng beef. Pero kung dito sa pagkain kape kayo ay bumilib, tiyak na bibilib din kayo kung ang kape gagamitin sa artwork. Sa pagpasok pa lang ng cafe na ito sa Quezon City, kitang-kita agad ang artistic design nito. Kasi gusto ko, parang masaya yung lahat ng pagkain namin dito. Sa cafe namin, pag nakita mo naman, masaya yung kulay, masaya yung decor. So, ganun din ang inisip ko. Yung kape, kailangan hindi siya boring na kape. Dahil kilala na ang mga latte art na puso at dahon, ang naiibang design dito, iba't ibang cartoon characters sa kahit anong coffee drink na bibilhin nyo. Actually, sobrang natuwa ako dun sa art kasi first time ko siya nakita. Tapos, and gusto ko talaga siya ma-experience. Pero ang mas lalong magpapag-good vibes sa inyo, abay kaya rin pala nilang gawin ang mukha ng tao sa kapeng o-orderin ninyo. Matesting nga. Wow! Ang kape, kakaibang energy ang hatid sa ating mga Pilipino. Sa iba't ibang mga sorpresa nito, tiyak na lalo nating mamahalin ang lasa at aroma ng inumin nating paborito.